Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Parang natatawa ako sa mga nangyayari ngayon kay Lenny at BBM, no? Napaka-close nila. Parang nagtatawanan, kinikilig yung isa. Agoy! Magpabudol na sa kalini. Ito si Lenny ba? Walang ibang naisip, no? Kundi magpabudol lang talaga. Number 1, sinungaling. Number 2, hindi darating sa panahon ng sakuna. Number 3, budolero. Uy, grabe naman si BBM. Parang ininsulto niya si Leni Robredo. Kasi hinahambing niya si Leni Robredo sa isang pink na medyas. Nagsuot ko no si BBM ng pink na medyas in honor of Leni Robredo. Bakit talaga sa talampakan? Bakit medyas? Para apak-apakan? Para sabihin talaga, you're just a lower type of a woman, Leni Robredo. Medyas ka lang. Hala, grabe naman. Inubo na lang ako doon. Grabe no? Kung ako yung kakamping, magagalit talaga ako. Parang walang respeto, hindi gentleman, wala man lang pabigay ng pabulaklak. Bakit medyas? Pwede naman damit. In honor of Leni Robredo, I'm wearing pink right now. Pero pink na medyas pala sa paa. Hindi natin alam, baka mabaho ang paa ni BBM. Hala, ganun ka baba ang tingin ni BBM. In honor of Leni Robredo, yung medyas niya na pink. Grabe, Lenny. Well, I think Leni Robredo, tumawa si Leni Robredo, kinilig si Leni Robredo. Pero kung ako si Lenny ba, isip-isipin ko, bakit medyas? Bakit sa paa? Ganon na ba kadumi yung pagkatao ko? Medyas talaga? Kaya nga ang ibang kakamping parang hindi nagustuhan. Okay lang man sana, sabi ni BBM na serbisyo muna bago politika. Okay lang yun. Totoo naman, dapat serbisyo muna. Pero nung sinabi ni BBM na in honor of Leni Robredo, I'm wearing pink socks. It sucks. Grabe talaga, kabibig. Parang nakakadumi. Ang dumi. Grabe talaga. Medyas talaga si Leni Robredo. Ay nako, ganon talaga. Ganon ang pagtingin ni BBM kay Leni Robredo. We don't know kasi mahirap kasi ngayon kung sino panglaban lang kay VP Sara. 'Di ba? At base sa latest survey news ngayon, kabibig, yung survey ngayon, kabibig ha, based sa Tangere, ang nangunguna sa sa survey ngayon sa presidential race for 2023 ay si VP Sara. Oo. Tapos sunod si Leni Robredo. And knowing na BBM really will try his best na ma-maintain ang kanyang power kahit hindi na siya nakaupong presidente, kailangan siyang pumili ng isang politiko na pwede niyang paikutin sa kanyang palad. At si Leni ang target. O, tingnan kabibig ko. Ito yung latest Tangere survey kung saan si VP Sara nakakuha ng 43%. Pangalawa si Leni Robredo, pangatlo si Raffy Tulfo, kulelat si Risa Hontiveros. Bilang nawala ang pangalang Risa Hontiveros, no? After nang sabihin na maraming kakamping na gusto nila si Leni Robredo ang tatakbong presidente for their union. Si Risa biglang nawala, biglang na basura ang pangalan. Ambisyosa masyado eh. Tingnan niyo kabibig. So, paisip ni BBM, kung si Leni ang kanya i-endorso, posible ang mga loyalista at mga bangangista ay boboto kay Leni. So, posible bang tataas itong percentage ni Leni? At more panira para kay VP Sara, sirahin ang pagkataon ni VP Sara, dagdagan na maraming kaso sa VP Sara, i-mind conditioning ang mga utak ng Pilipino na magnanakaw si Sara, and so on and so forth. Posibleng makalaban si Leni, but I'm hindi ko sure. Hindi ko sure kung si Leni mag-yes kay BBM kasi ngayon pa lang ginawa na ni BBM na medyas si Leni Robredo.
Sino bang hindi ma-offend dyan? Later on, baka ma-realize ni Lenny Robredo na, ay, grabe yan, medyas talaga. Well, Mama Lenny is known to be lutang, baka hindi niya maisip. Di ba kami, Bing? Kawawa naman si Lenny, di ba? Ako'y naawa kay Lenny actually sa ginawa ni BBM sa kanya. Pinamumukha ni BBM na hanggang paa ka lang. Oh, ito ha. Sabi, pakinggan natin si BBM dito ha, sa kanilang mga interview. Nagpa-interview kasi sila, of course, kailangan talaga may pa-interview para matabunan yung kay VP Sara nga trending news. Ay, nako, pangit yata ang reaction ng tao. Ang mga tao sabi, kain suka, kain suka. Ito ka, Bibeng. Alam mo, hindi namin pinag-uusapan yun. Alam mo, I think the mayor will agree with me na serbisyo muna bago politika. The most political thing that we did today, I wore my pink socks. Yan, oh. Di ba niya? My pink socks in honor of Mayor Lenny. Ano, hindi na offense si Lenny. In honor of Lenny Pink Socks, si BBM tawang-tawa kay Lenny. Parang hindi na offense si Lenny, baka later on, late reaction lang. Hindi pa nang sink in yung pambabastos ni BBM kay Lenny, yung pink sock talaga. Well, ito yung ating mga komento, ito yung ating mga political views. Pero kung ako talaga, mag-isip ko talaga, grabe ha. Grabing minamaliit mo si Lenny ha. Sabi ko kasi na No, we have been planning this for a few months already. Oh. Because talagang Planning this for a few months. So matagal na sila nag-uusap. Ay, matagal na nag-uusap si VVM at si Lenny Robredo. They're planning this for a few months already. Oh, anong script ito? naging critical ito eh. Especially with the storms that came in. Then I already instructed Sec Vince and Sec Ping to look at the situation here. Because, you know, of course, we know that Bicol is always the pathway of the storms. But the problem, the immediate problem that we saw, the change in pattern that we saw, is Naman yan? yung bigat ng bagsak ng ulan. Oh, Dati hindi naman ganun karami. You got 700 in one day. 700 Wow. centimeters of rain in one day. Ano yung katumbas ng 6 na buwan yun? Kumpas po siya sa Ondoy and Yolanda. Yeah, that's very significant, and that's why it became critical. So, yeah, we did not discuss. Serbisyo muna bago politika. Marami pang kailangan gawin. Marami pa kaming kailangan gawin. So, we will get to that. Aabot din tayo doon. Alam mo, hindi namin Ito ang komento ng mga netizen. Naghahanap ng kakampi si BBM. Doon pa mismo sa taong sinampahan niya ng kaso sa COMELEC 2 beses dahil dinaya o mano siya sa eleksyon. Ayon, awa ng Diyos, 2 beses din ibinasura. Oo. Sana lahat ng political leaders magtulungan sa ikaunlad ng Pilipinas. Huwag nang magsiraan pagkatapos ng halalan. Kasi yung mga komento kasi ng mga politiko during halalan is below the belt. At talagang hindi makakalimutan. Kayong dalawang magkatuluyan, pink na medyas, ginawang tapakan niya ang pink. Oo, ang mga kamping ginawang tapakan. Ginawang madumi, ginawang pinaka mababang uri ng tao. Grabe ka naman kabibig pang pag-describe, hindi. Kasi, mag-medyas kasi, iba. Dapat sana kung pang t-shirt or pang formal nga color pink, diba? Mangga, kapalit patalin, kain suka natin ng mga didis. Of course, kain suka yan. Plastikan lang talaga ang politika. Ang sweet kakamping, team buhay. Asang buhay? Bakit team buhay? Bakit team buhay? Mortal enemies during elections, now best friends. Pwede naman yun. Walang problema doon. Ganun talaga. Pag sa politika, walang totoong kaibigan. Puro plastikan. Diba? Ganun ang politika eh. Survival, yan ang politika. Napatanong ng mga tao, bakit ngayon lang nag-eksena itong si BBM at Lenny? Na bakit hindi yung unang taon, pangalawang taon, pangatlong taon, o yung unang taon ni Lenny as mayor, bakit ngayon lang? Ay, eto, may sagot natanong ito ni Panfilo, ni Attorney Salvador Panelo, bakit ngayon lang? Bakit timing after na si BP Sara ba nag-inform na tatakbo siya sa election? Ito na. biro mo, look at that.
na dapat ginawa na nila noon pa yan. Hindi naman Oo. ano yun eh. It's not surprising, it's not startling. Correct. Presidente siya ng bansa, mayroong project doon. Mayor naman yung isa. Kahit saan naman lugar, pwede siya pumunta at i-oversee niya kung anong ginagawa doon. Correct. Ba't ngayon Pero lang? alam mo, tinitingnan ko yung video ninyo. Nakikita nyo, ngayon lang sila naglilinis ng mga estero, ng mga Oh. passageway, pagkatapos na magkaroon ng malaking sakuna sa flood. Dapat yan ay regular pero hindi nga nila ginagawa. Agoy. Hindi ginagawa ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, hindi ginagawa ang trabaho ng mayor, ng naga, lahat ng mga syudad. Trabaho na yan nila eh. Pero Tama. tingnan mo, ngayon no, kikita mo yung stereo nga, matagal, biro mo, look at that. Ay, oo nga, no? Na Matagal dapat talaga. ginawa na nila noon pa yan. Bakit ngayon na naglilinis? Talaga namang Drama. sarap pagpapaluin ng mga puwet nito. Biro Okay, mo, again. look at that. Na dapat ginawa na nila noon pa yan. Hindi naman ano yun eh. It's not surprising, it's not startling. Presidente siya ng bansa, mayroong project doon. Mayor naman yung isa. Kahit saan naman lugar, pwede siya pumunta at i-oversee niya kung anong ginagawa doon. Correct. Pero alam mo, tinitingnan ko yung video ninyo. Nakikita nyo, ngayon lang sila naglilinis ng mga estero, ng mga passageway, pagkatapos na magkaroon ng malaking sakuna sa flood. Correct. Dapat yan ay regular pero hindi nga nila ginagawa. Correct. Hindi ginagawa ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno, hindi ginagawa ang trabaho ng mayor, ng naga, Oh, Lenny is not doing his lahat ng mga It means Lenny is not doing his job. Oh, hindi ginagawa ang trabaho niya. Ni Mayor ang trabaho niya. Ba't ngayon lang nagpapalinis ng estero? Ano to? Script talaga. Matagal na daw ito ang pinag-uusapan ni BBM at Lenny. So, para maging malakas ang impact dito sa sambayan ng Pilipino, para hindi halata na merong Lenny BBM sa 2028, at para i-test the water kung payag ba ang mga tao sa Lenny Robredo at BBM tandem, ngayon lang sila gumawa ng proyektong paglilinis sa estero. Grabe ha. Ang cheap naman. Ang cheap na kanilang ng script. Linisin ng estero para ipakita sa tao kung gaano ba ka-epektibo ang Lenny BBM tandem. Wow! Grabe ang script ha. The script is scripting. The script is scripting. The script is scripting. syudad. Trabaho na yan nila eh. Pero tingnan mo, ngayon no, kikita mo yung stereo nga, matagal, biro mo, look at that. Oh. Na dapat ginawa na nila noon pa yan. Talaga namang Tawang-tawa si Sal Panelo. Totoo naman, matagal na to. Ngayon lang, timing, BBM Lenny. Di ba? Ay, naku, ano ba nangyari sa Pilipinas? Ang dami. Sabi nga ni Ms. Suzette Severo Doctolero, kasi follower din niya ako, sabi niya, right now, ang lahat ng diskusyon ukol kay BBM at Mayor Lenny, kung ito ba ay endorsement o alliance, o pakiramdaman lang, haha, ay nasa speculation pa lang. Lahat tayo ay nagbibigay ng ating mga opinion. But one political reality is clear. Marcos is approaching the end of his term. Tama. Gayang ibang outgoing president, lalo na sa kaso niya na tila problematic ang legasiya. Kung mayroon man, may legasiya ba si Bongbong? Ewan ko. May legasiya ba si Bongbong? Ewan ko, kabibig. Kayo bahala dyan. Diba? Tapos, his priority will shift from exercising power to preserving influence. Malinaw na hindi ito friendship. Lenny, BBM ba? Hindi ito reconciliation. Halata naman, plastikan silang dalawa. Take note. Si Lenny ginawang medyas ni BBM. Reconciliation ba yon? Hindi. Binastos yon, di ba? This is about his political survival. Nagbago ang political landscape sa deklarasyon ni Sara na siya ay tatakbo. Tiyak na may mga magbabago na mga alyansa at loyalty, lalo na at matibay ang Visayas Mindanao vote ng mga Duterte. Self-preservation ang end game ng mga nasa ibaba nila. Wala namang permanenteng kaaway sa mga iyan, only permanent interest.
Kaya siguradong masakit ang ulo ng mga congressman at senador kung sinong pipiliin. Pero isa ang malinaw rito, any future endorsement or alliance Marcos makes will be about the future, his future, and where he stands in after 2028. Bala kayo dyan. Yan kabibig. For survival to lahat kabibig. So baka si Lenny ready na magamit ni BBM, baka si Lenny ready na magiging di umano tatakbo ulit pagka vice presidente. So welcome na siya. So bahala siya. Bahala kayo dyan. So tayo mga kabibig, kailangan nating magmasid-masid sa mga kadramat-kadamahan nila. Ang daming mga gagawin ng kadramahan. Sabi ni Sal Paneo, bakit kayo nalang nilinis? Si Lenny, nakaupong mayor dyan. Hindi ba niya naisip na linisin na niya ito? At bakit kailangan pumunta si BBM para maglinis ng estero? Wow! Hindi ba kabibig? Ay nako, so yun lang kabibig ang ating business debak-lebak for the day. Magmasid-masid tayo, baka mahirap na mabudol ulit. Marami na mga promises ni BBM na budol poor. Si Lenny, sige, sumayaw ka sa palad ni BBM. Sumayaw sa palad ni BBM. Yun lang kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Ito talaga ha, ito talaga ang isipin mo. Kung magbibigay ka ng honor sa isang tao, please lang, wag sa medyas. Kasi nakakabastos. Pwede relo, or bracelet, or damit pang itaas, pero wag lang po sa medyas. As in, hindi maganda. Parang okay na sana kayo, pero minamaliit mo ang isang tao. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.